Magandang araw po sa lahat. At ito na naman, usap na naman tayo uli. At ngayon dito sa UAE ay napakalamig. At talagang magja-jacket ka. Itong mga ganitong lalo na tayo ay nagkakaedad na, ay mahina na tayo sa lamig. Purihin ang Panginoon at malakas pa rin tayo. At yung sinisipon nga ako ngayon. Ngayon po mayroon lamang po akong i-share sa inyo. At so ito isang testimonya rin, no? Ito yung aking karanasan. At bilang Kristiyano, at kung ano ang alam natin, kapag alam natin na mabuti, ay yun ang gagawin natin. Kasi sabi nga, ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, siya ay nagkasala. So kaya gawin natin kung ano yung nararapat, lalo na kapag ito'y magbubunga o magresulta ng tinatawag na kamatayang espiritual. Napakahalaga po nito, no? Kaya pag nandiriyan tayo sa isang sitwasyon at nakita natin, nasaksihan natin na kailangan ng ating pagbibigay ng payo o pagbibigay ng presensya natin ay kailangan, so gawin po natin bilang Kristiyano. Huwag natin po silang hayaan na, lalo na pat ito ay kapamilya, kaibigan o sino pa man, ito ay ang panghihimasok sa kaguluhan. Kailangan po humingi tayo ng wisdom sa ating Panginoon, sapagkat ito'y maselan o sensitibo. Kailangan ng right approach, right timing kumbaga, kasi pagka kahit na tama yung motibo natin at ngunit wala sa tiyempo, minsan nagiging masama pa rin tayo sa paningin nila, lalo pat ito'y personal na mga alitan. So pero sabi ko nga, wala pong pwedeng kumontra sa salita ng Panginoon. Walang pwedeng kumontra sa katotohanan, maging sino pa yan, ano pa man ang kanyang katayuan sa buhay, ano pa man ang kanyang profesyon. Pag pinag-usapan ng katotohanan, walang pwedeng kumontra at pumali nito, because the important of the truth is to set free to everyone. So alam nyo po, maibabahagi lang po ako. Ito'y pangyayari sa aming pamilya, na ang aming mga magulang ay umabot na sa ilang dekada. At nung umalis po ako 1988, bumalik ako ng 2005, bumakasyon ako. At nung umalis po ako, talagang magkagalit na po yung tiyuhin ko at saka yung mama ko. Sila po ay magkapatid. Yan po sa nangyari sa Mindanao dahil yan lamang po sa isang lupa. Kaya yung lupa na yan ay minsan ginagamit ng diablo, alam niyo po, para magkagalit ang mga magkakamag-anak, lalo pat pag hindi tama ang partihan. Kaya po napakahalaga po ng kung ano yung pinagkasunduan, dapat po ay masunod. Wala pong babali doon at kung ano yung pagkasunduan, doon mag-stick sa kasunduan. At kung maaari ay huwag lang yung verbal. Kahit nasabihin mo magkakamag-anak o magkakapatid kayo, hanggat maaari ilagay sa
black and white, kasulatan, perma niya, perma. So yan po ang nararapat upang magdumating yung panahon ay walang pagkakagalit na maganap. So ngayon po, nung umuwi kami ng asawa ko, ay kasama lang namin yung aming isang anak. Tinanong ko yung aming tiyuhin, sabi niya hanggang ngayon daw ay hindi sila nagkikibuan. Ako po'y napakabata pa noon ng pagkakagalit na yun. Hanggang sa ako'y nagkaasawa, nagkaanak, hindi pa rin sila magkasundo. So matatanda na. So yun yung pagkakagalit na yun. Kapag po nakamatayan nila, ito po'y magkukos na tinatawag na kamatayang espiritual. Sabi nga, ang hindi magpatawad ay hindi patatawarin. So hindi ko alam kung gaano kalaki po yung kanilang alitan, kung ano yung pinagmulan, pero ang alam ko sa lupa. Pero ang sinabi ng Biblia ay ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin. Hindi po sinabi roon kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa o kung gaano kaliit ang kasalanang nagawa. Ang pinag-uusapan doon ay magpatawad ka. Kung ano, kahit gaano kalaki yan ay magpatawad ka. Ay ang Panginoon, tayo bilang tao, tayo ay nararapat na parusahan ng kamatayan. Subalit, pinatawad tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Kaya siya na mismo ang nag-ako nito upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Pag-asa upang tayo ay maialis doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Tandaan po natin ang sinabi ng Biblia na for all have sinned, doon sa Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, and the wages of sin is death. So yan po ang at wala pong nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So kung walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ano ibig sabihin? May paglalagyan tayo. Kaya po, alam nyo po na kasi yung nabasa ko na blessed, yung doon sa James 3:18. James 3:18. Napakaganda roon, and basahin po natin. At saka mayroon pa sinabi siya doon sa Matthew na blessed are those who are peacemaker. So kung ikaw ay peacemaker ka, so nagtatanim ka ng espiritu ng kapayapaan, and you will reap it later. Aanihin mo rin to. Ngayon, naaayon ba sa kalooban ng Diyos na tayo ay mamagitan ng na magre-resulta ng kapayapaan? Amen. Yan po kaya nga sabi niya, blessed are those who are peacemaker. Biblical po yan. So balik po tayo sa kwento. So nung dumating kami doon, pinuntahan ko yung aking tiyuhin. Sabi ko, magbihis ka at tayo ay mag-usap-usap, pumunta tayo sa bahay. Ang sabi niya sa akin, alam mo ba na hindi kami nagkakakibuan ng mama mo, pamilya mo? Ikaw pala'y anak ni ganito. Sabi ko, yung matatanda na tayo, panahon na para tayo ay magpatawaran. Matatanda na kayo, ayokong kamatayan ninyo ang galit na yan. So sabi niya sa akin, alam mo, ilang kayo magkakapatid, walang lumapit sa akin dito para sabihin yung mga bagay na yan. Sabi ko, ang pangyayari pong ito ay kalooban ng Diyos at niloob ng Diyos na maghanap sa buhay ng bawat isa, sa iyo, sa mga nanay ko, at ang gusto ko ay tayo magkapatawaran. Hindi ko po gusto na ang
kung sa akin mo tatanungin is ito'y hindi ko gusto, kundi ito'y gusto ng Panginoon. Ako'y ginamit lamang ng Panginoon na maging kabahagi upang kayo ay magkasundo. Kaya sabi ko sa kanya, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, ay pakinggan mo ang aking sasabihin. Imagine, ako'y na siguro, ang edad ko noon nasa mahigit 40. So, he listen. Bakit? Malinis po. Yan, unang-unang po, ang pinakamahalaga, una sa lahat, ay yung intensyon natin sa ating pakikialam. At pag ang intensyon natin sa ating pakikialam sa bawat sitwasyon, lalo na sa kaguluhan ng iba, alitan ng iba, ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, sasamahan tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Diyos. At siya po ang magdidikta sa atin kung ano yung mga salita na ating bibitawan, kung ano yung mga salita na ating bibigkasin kapag tayo ay nandoon na sa sitwasyon. Napakahalaga po ng intensyon, ang motibo. Kapag ang motibo natin is to make them forgive each other and to make them peace each other, at dahil sa hindi sa atin gusto, kundi dahil sa ito'y gusto ng Panginoon, na ayaw niya na tayo ay mayroon tinatawag na samaan ng loob, lalo pat ito'y ating kamatayan. At sa madaling sabi po ay nagpunta po yung matanda at inupo ko sila sa isang lamesa. Sabi ko, panahon na. It was year 2005. Panahon na ako para kayo ay magkasundo-sundo. So yun, inupuan ko sila at alam nyo po, kami sa pamilya ko ay saradong Katoliko. Noong time na yun, talagang sinabi ko sa kanila, tanungin nyo ako ngayon, magtanong kayo sa akin kung ano yung, bakit ako nag-upgrade. Kasi ayoko silang masaktan. Bakit ako nag-upgrade ng aking pananampalataya? Sapagkat ito ang nasusulat sa Biblia. At hayaan nyo kako, ang Biblia ang siyang sasagot. So, wala pong nangahas na magtanong. So, ako'y nagpaliwanag sa kanila. So, sabi ko, panahon na upang tayo ay magkapatawaran. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon sa Biblia na ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin. At hindi po binanggit doon kung gaano kalaki o kaliit ang kasalanan. Basta ay ang sinasabi ng Lord, ang hindi magpatawad ay hindi rin patatawarin. So, ang nung ibig niya sabihin, kapag hindi tayo nagpatawad at nakamatayan natin ito, pagharap natin sa hukuman ng Diyos, tayo ay huhusgahan. May kaparusahang nakalaan. So, yan po, sabi ko sa kanila, ang kapahayagang iyan ay niloob ng Diyos sa pamamagitan ko, at nawa ay inyong pakinggan. So, nung time na yon ay sila nagkasundo, nagyakapan at nagkaroon kami ng mga picturean. So, yun, purihin po ang Panginoon sapagkat nung ako'y umalis, hindi na po ako nakabalik noon dahil ang pamilya ko ay nandito sa Luzon, at nandito na rin ako sa abroad. So, namatay na sila, yung aking mga tatay at nanay. At yung tiyuhin ko hanggang ngayon ay buhay pa. So, yun ang sinasabi ko. Tandaan po natin, ang buhay lamang po ang binibigyan ng Panginoon na makapagsabi, patawarin mo ako. At hindi ang patay. Dahil pagpatay ka na, wala ka na ang kakayahan na magsalita pa. Kaya po, kung tayo po ay may kagalit man natin ng ating pamilya, kaibigan, alam nyo po, itong pagkakataon ito, New Year po, gawin nyo pong New Year resolution ito na peace, kapayapaan ang mapasa atin. Magpatawad po tayo at alam ko po na hindi madali ang magpatawad. By the grace of God, ito'y kaya natin gawin. Napakahirap po na kamatayan po natin ang hindi pagpatawad.
So, magpatawad po tayo upang tayo ay patatawarin. Alam nyo po, kahit tayo magsimba araw-araw, itaas natin ang ating kamay sa ating pananambahan sa Diyos, ito po ay walang dating kay Lord. Alam nyo po ang sinabi ng Lord doon sa Matthew, sabi niya, if you offer a gift and remember your brother has something against you, leave your gift and be reconciled to your brother. Yan po ang totoo niyan. Wala pong dating kahit na ikaw ay magluluhod sa harapan ng Diyos, kapag hindi ka po nakapagpatawad, yan po ay hindi nalulugod ang Diyos. At hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo, gaano mo pa paano mo mamahalin ang isang Diyos na hindi mo nakikita? Gayon yung kapatid mo, kapwa mo na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin at hindi mo kayang patawarin. Ang sabi ng ilan, oo, patatawarin ko siya, pero hindi ko pwedeng kalimutan. Hindi po tama yun. Yung sinasabi ron na gano'n na pinatawad kita pero ayoko na makita yung ayong pagmumukha. So hindi po yun ang tama. Pag nagpatawad tayo, yan po, there is no records of wrong. Total forgiveness, ika nga. So, yun lang po, at purihin po ang Panginoon.